Frozen na ang assets ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y matapos mabisto ang mga kakaiba at milyon-milyong pisong transaksyon sa kanyang trust fund. Damay din sa freeze order ang anak ni Bonoan. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Mahiya naman kayo. 4 na araw bago ang SONA ng Pangulo, may mga transaction daw na ginawa sinoy DPWH Secretary Manuel Bonoan na hinahalin tulad sa money laundering scheme, ayon sa Anti-Money Laundering Council. Aprobado ng Court of Appeals ang petisyon ng AMLAC na patawan ng freeze order ang assets ni Bonoan na nasa 5 bank account, 3 insurance policy at 1 Lexus vehicle. Ayon sa resolusyon ng CA, noong June 30, 2025, isang single manager's check ang binili sa pamamagitan ng BPI account ni Maureen Hernando Bonoan. Mukhang may relasyon daw si Maureen sa dating kalihim ayon sa AMLAC at pagpatak ng July 24, 2025, dineposit ni Bonoan ang nasabing cheque sa kanyang RCBC account. On the same day, may mga trust fund transaction ding naitala, gaya ng contribution o placement, investment, maturity at withdrawal. Ginawa raw ang mga ito sa iisang araw din, cash at US dollar denominated. Ayon sa AMLAC, walang nakikitang malinaw na investment purpose sa mga ganitong galaw ng pera dahil hindi naman pangkaraniwang maglagay ng pondo at agad din i-withdraw o kanselahin ito sa loob ng iisang araw. Dati na rin daw siyang may encashment na isinagawa noong December 2023 na nasa 5.25 million pesos kaugnay ng loan payments at pre-termination. Hindi lang si Bonoan ang may freeze order. Kasamang iba pa, lumitaw din ang pangalan ng anak niyang si Fatima Bonoan de la Cruz na nasa 6 na bank account at 4 na insurance policy ang ipina-freeze. May large-scale transactions daw si Fatima mula 2003 hanggang 2022 na pumapalo sa lagpas 100 million each pagdating sa cash deposit, inter-account transfers at withdrawals. Major cash deposits niya ay noong January 2020 na naitala ng 105.5 million at 117.9 million pesos each. 2 buwan bago ang SONA, may pumasok na humigit kumulang 784,000 US dollars o 46.7 million sa isang account ni Fatima. September 24 naman, 2 buwan after SONA, may ipinlace naman siyang trust fund na 40.8 million at winidraw din the same day. Tingin ng AMLAC, isinagawa ito para makapag-layer ng cash. Pagsapit ng November 11, 2025, meron ding naitalang fund transfer mula kay Bonoan papunta sa kanyang anak sa panahong nag-iinit na ang flood control scandal. Una nang inilantad ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa isang privilege speech noong Setyembre na may kaugnayan ng anak ni Bonoan sa malalaking government projects. Nasa gitna nito ang MBB Global Properties, developer ng 1 billion peso Wyndham Garden Hotel sa Clark. Treasurer ng kumpanya si Fatima. Pangulo naman ito si Macy Monique Maglanque, anak ni Candaba Mayor Rene Maglanque. Ang pamilyang ito ang nagmamay-ari ng Global Crete Builders na nakalikom umano ng 2 billion worth of DPWH contracts mula 2018 hanggang 2024. Bumaba sa pwesto si Bonoan bilang DPWH Secretary sa gitna ng flood control scandal investigation. Kalaunay inilantad ng umano'y bata niyang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na maski si Bonoan may share sa kickbacks ng mga proyekto. Sinusubukan ng Bilyonaryo News Channel kunin ang panig ni Bonoan pero wala pa siyang sagot sa amin. Sa huling pakayag niya sa BNC, sinabi niyang haharapin niya ang flood control scandal investigation matapos magbalik bansa mula US kung saan sinamahan niya ang asawa para sa isang medical procedure. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.